Sa dilim ng gabi, sa isang baryo na tinamaan ng matinding bagyo, maraming bahay ang gumuho, mga pananim na wala, at ang kabuhayan ng mga tao ay tila sinabayan ng ulan sa pagguho. Isa na rito si Mang Ruben, isang matandang magsasaka na buong buhay ay inalay sa bukid. Nawalan siya ng lahat, bahay, ani, at pati ang alagang hayop na kasama niya sa araw-araw. Para saan pa ang lahat ng to? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa lumubog niyang palayan. Katabi niya si Aling Rosa, isang ina na nawalan ng anak sa gitna ng baha. Tahimik lang silang dalawa sa gilid ng sira-sirang kapilya, kapwa lugmok at tila nawalan na ng pag-asa. Ngunit isang araw, dumating si Mateo, isang binatang dating umalis ng baryo para magtrabaho sa Maynila. Nakita niya ang kalagayan ng mga tao at hindi siya nakatiis. Pwede tayong magsimula muli, sabi niya. Hindi pa tapos ang kwento natin. Hindi dito nagwawakas ang buhay. Nagsimula siyang magtayo ng maliit na shelter gamit ang mga natirang yero. Nag-ambag siya ng pagkain at tubig, at inaya ang mga K-bar-angay na sama-samang linisin ang kapaligiran. Unti-unti, nakita ni Mang Ruben at Aling Rosa na may liwanag pa pala sa gitna ng dilim. Ang pag-asa, ani Mateo sa isang simpleng pagtitipon, ay parang kandila. Kahit maliit, sapat na para liwanagan ang buong paligid. Mensahe, minsan, sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, doon natin mararamdaman ang tunay na liwanag ng pag-asa. Huwag mawala ng tiwala, sapagkat habang may buhay, may pag-asa. At habang may pag-asa, may Diyos na gumagabay.